Part 24. Sinabi ko naman sa Thina, sasaktan ka lang niya. Sigaw ng boses lalaki na tingin ko ay alam ko kung sino. Hindi pa naman siya nakakauwi, Drew. Dan deserves an explanation, saad ng babaeng umiiyak. Damn, si Thina, umiiyak. Tang na Thina, hindi ito ang gusto ko para sa'yo. Hinayaan nga kita kay Dan, dahil alam kong sa una pa lang. Mahal mo na siya, pero tang na hindi ko inaasahan na paiiyakin kanya ng ganito. Anong pinagsasabi niya? Nang ipipihit ko na ang pinto ay nabigla ako sa nakita ko. Hindi ako nakapagpigil ay nagpakawala na ako ng malakas na suntok at tinamaan ko ang panga ng gagong si Drew. Tang na, nabuhay pa ang gagong ito. Hindi ko pinansin ang malakas na tili ni Thina. Pero kita ko ang pagkabigla niya nang makita ako. Pagod na pagod ako galing biyahe. Galing Amerika. Tapos, mga walang iya, nagawa pa niyang halikan ang asawa ko. Tang na mo, Drew. Ano, ha? Tumayo ka dyan. Tang na, malakas ang loob mong halikan ang asawa ko, Ano ipakita mo yung tapang mo sa harapan ko? Halos magdilim ang paningin ko habang pinagmamasdan kong pinapahid ni Drew ang labi niyang pumutok. Nanginginig talaga ang kalamnan ko dahil sa hayop na to. Bigla akong nanggalaiti sa pagngisi niya ng malademonyo. Sinubukan pa niyang tumayo. Ang lakas naman ng loob mong umakto ng ganyan, Dan. Ikaw na nga ang nanakit sa taong mahal ko, ikaw pa ang malakas na gumanyan ngayon. Ayos ka rin, ano? Sandali akong natigilan. Anong pinagsasabi nito? Pero nagpakulo pa rin ng dugo ko ang pagsabi niya na mahal niya si Thina. Anong sabi mo? Itigil mo na yan, Dan. Napabilang ako bigla kay Thina nang hindi makapaniwala. What? She did stop me. Thina, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung anong nalaman mo? Sabat ni Drew. Napayuko si Thina. Ano, Thina, sabihin mo sa kanya nang malaman niya. Hindi nakasagot si Thina. Ano man ang pinagsasabi ni Drew ngayon ay hindi makakalagpas sa akin, hinalikan siya ni Drew at wala man lang siyang ginawa. Mukhang nasarapan pa, ano? Ha? Ginagawa na naman nila, ang kabulshitan na ginawa nila sa akin noon kapag wala ako sa mga harap nila. Ang gagaling nyo, Thina, you disappoint me, malamig kong sinabi iyon kay Thina. I'm mad. I'm freaking mad like I want to break anything. Lumabas na ako ng opisina nila. Rinig ko ang boses ni Thina sa likod ko. Hindi ko siya pinansin. Nag-iinit na ang sulok ng mga mata ko. Kinukurot ang puso ko habang inaalala ko kung paano siya hinalikan ni Drew, wala man lang siyang ginawa, hindi man lang niya tinulak. Dan, tawag pa niya ulit. Mukhang basag na ang kanyang boses. Wala akong pakialam ngayon. Nasa daanan na ako ngayon sa may parking lot. Natigil lang ako nang maramdaman ko ang kamay na nagpapigil sa akin. Dan, sambit niya, mangiyak-ngiyak. Damn, nanghihina talaga ako kapag naririnig ko ang ganoon niyang boses. Pero sinaktan na naman niya ako. Kailangan kong maging matigas. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Pero ang hirap din na magpanggap lalo na kapag umiiyak ang taong mahal mo. Iyong nakita mo kanina, wala iyon. Nagulat din ako sa ginawa ni Drew, maniwala ka, paliwanag niya habang bumubuhos na ang luha niya. Ah, talaga, Thina? Pabalang kong tanong. Kung ganun, bakit hindi mo man lang siya tinulak? Ha? Ano? Thina, siya pa rin ba? Ha? Siya pa rin ba kapag wala ako? Nagiging desperado na naman ako. Bakit bigla mo binabato sa akin ang sisi? Bigla akong napaatras sa bigla niyang pagsigaw. Ikaw Dan, ha, ikaw, anong ginagawa mo sa Amerika? Ano, nagpakasaya ba kayo ni Jessica, ha? Masaya ka rin ba na habang wala ako, nagagawa niyong maglampungan? I looked at her with so much disbelief in her eyes. Damn! Iyon ba ang kinakagalit niya? Alam na niya, paano? Pero kung ang iniisip niya, damn. Mali siya nang iniisip. And what are you thinking, Thina? Ha? Na may ginawa kami ni Jeez habang wala ka. Oo, inaamin ko, gusto niya ulit ako sa buhay niya. Pero, hindi ako pumayag. Kasi, inisip kita, dahil ayokong lokohin ang taong mahal ko. Kung ano mang nalaman mong chismis sa Amerika habang wala ako, sana man lang diniretsa mo ako. Kung ganun, bakit hindi ka nagsabi ng totoo in the first place? Bakit kailangan mong ilihim sa akin? Dahil alam kong maghinala ka, hindi ko na napigilan ang taasan siya ng boses. I know how skeptic, Thina. Balak ko naman sabihin sa iyo ang totoo.
Pero hindi ko akalain na ganito mo ako kababaw na pagkatiwalaan. Bigla siyang natahimik. Unti-unti lumalim ang kunot ng kanyang noo. Maya-maya ay parabang natauhan na siya sa lahat ng sinabi ko. Dan, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I should have asked you first. Pagmamakaawa niya. No, not this time, Thina. You've hurt me. Again. Hindi ka na nagsasawa. I won't forgive you, Thina. Tinalikuran ko siya at umalis. Naalala ko pa rin ang halikan nilang iyon. Sarado ang isip ko at kahit anong gawin niya ay hindi ko papaniwalain. Tumawid na ako sa isang kalye. I just want to be alone. Patuloy ang pagsigaw niya. Pero ang pinakamalakas niyang tawag sa pangalan ko, ang nagpalingon sa akin sa direksyon niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong mabilis siyang binangga ng isang sasakyan. Tumalsik si Thina ng malakas. Bigla akong napatakbo, Thina. Dali-dali akong pumunta sa gitna ng kalsada. Nakita ko si Thina na namimilipit sa sakit. Pansin ko ang paghawak niya sa kanyang tiyan. Nanlamig ang buo kong kalamnan, nang makita ko ang dugo na bumabagsak sa kanyang hita. Napaupo ako sa gilid niya, Thina. Lumingon siya sa akin, naroon ang sakit na rumerehistro sa kanyang mukha. Dan, hinapos pa siya ng hininga sa pagsambit, anak natin. Please, save him. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ko na tila ba ay doon siya huhugot ng lakas. Natulala ako at napaawang ang labi, Thina is pregnant. She's pregnant. Nanginginig akong tumatakbo, tulak-tulak ang hinihiga ni Thina. Nasa unahan at magkabilang gilid ko ang mga nurses at doktor ng hospital na pinagdalhan ko sa kanya. Kitang-kita ang tindi ng kanyang pamimilit sa kanyang tiyan. Putlang-putla siya, na takot sa kung anumang posibleng ang mangyari sa dinadala niya, sa anak namin. Ngayon lang talagang gumagapang sa aking sarili na nasa sinapupunan ni Thina, ang bunga ng pagmamahal ko sa kanya. She's carrying our baby, but damn, bakit ganito na dapat ko malaman sa isang kritikal na sitwasyon? Bigla ko ring naalala ang mga kakaiba niyang mood swings sa nakalipas na isang buwan. Just, Dan. Sa lahat ng tao, ikaw dapat ang nakahalata. Thina, please, don't give up. For me, for our baby, mariing kong hiling, hawak-hawak ang kanyang palad. Hinalikan ko iyon, sa pag-asang kahit iyon man lang ay sana, mapawi ko ang sakit na dinadala niya. Ilang sandali pa ay pinahinto na ako ng nurse sa pagtakbo at idinala na si Thina sa loob ng emergency room. Mas lalong nadagdagan ang bagahe ng kaba ko habang nakikita siyang nawawala sa paningin ko. I want to blame myself. Anong ginawa ko? Ba't nagkaganito ang nangyari? Napaupo akong tuliro sa bench. Thoughts of what happened were running like a storm in my mind. Hindi ko to inaasahan. Ang gusto ko lang naman ay makasama si Thina at sorpresahin siya. Hindi ito. Hindi ganito. Wala sa sariling napabilang ako sa tumawag. Sumalubong sa akin ang humahanggos na ina ni Thina. Habang nasa ambulansya ay tumawag ako sa mga magulang niya. Halos mahimatay pa ito sa kabilang linya nang malaman niya, ang sinapit ng nag-iisa niyang anak. Napatuwid ako na tumayo at kahit nakakaramdam ako ng panghihina ay tinulak ko pa rin, ang sarili ko na harapin ito. Mom, nang makita niya ako ay ramdam ko ang bahagya niyang pangiismad. Nasan si Thina, Dan? Bakas sa boses niya ang pangamba. Lumunok muna ako para itago ang panginginig ko. As she's in the emergency room, Mom, I said in a frightened voice. Anong nangyari? Buong-buo ang hysteria sa boses niya. Napapikit ako at lumihis ng tingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napatingin akong bigla sa kanya nang hawakan niya ang damit ko. Sa tindi ng paglamukot niya ay ramdam ko ang intensidad ng kanyang pagkamuhi. Ba't hindi ka makasagot? Lamandes ang luhas sa pisngi nito. Napamura ako sa sarili ko ng mariin. Mom, huminga ako ng malalim. Nakatingin pa rin siya sa akin, naghihintay ng mga susunod kong sasabihin. Nagtalo kami ni Athena. I saw her kissed. Napapikit ulit ako dahil hirap na hirap akong ikwento yung nangyari kanina. Kissed by Drew, nagalit ako. Hindi ko naatim na makita na ganoon ang sitwasyon nila. Thina explained on me, but I renounced it. I didn't hear her explanation. Hindi ko man lang nalaman na naaksidente siya. Hindi ko alam na nangyari to. Hindi ko sinasadya, Mom, mapait kong paliwanag.
Napansin ko na lang si Dad nakakarating lang din at mukhang napagod sa kakatakbo. What did you just said, Dan? Hindi mo gusto. Hindi mo sinasadya. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo man lang siya pinakinggan sa umpisa pa lang? Tumaas ang kanyang boses. Nagsitinginan ang mga nurse at doktor na dumaraan. Nakita kong hinawakan agad ni Dad ang kamay ni Mom. Celestina, bulong ni Dad. Don't dare to stop me, Alphan, malamig na banta ni Mom noong binalingan niya ito. Napaatras ng bahagya si Dad. Bakit hindi mo man lang pinakinggan si Tina? Hindi ka nagtanong kung anong nangyari. Tandang padamdam. What kind of husband are you? Nanggigigil niya akong dinuro. Nanlilisik ang mga mata ni Mom habang tinitigan ako. Pinilit lang kitang magustuhan dahil mahal ka ni Tina. Hindi mo alam kung paano nang ulila ang asawa mo noong nasa Amerika. She even got excited when she heard about the news that she's pregnant. Tapos, ang kapal ng mukha mo na magalit dyan, ikaw nga ang may ginagawang kababalaghan sa Amerika. You're an asshole, Dan. My heart ached as I've heard her. Hindi ko alam kung anong mga balita ang nakalap nila noong wala ako, pero, wala iyong mga katotohanan. Mom, wala akong ginawa sa Amerika na pwedeng makapanakit kay Tina. That's the truth. Ako ang nasaktan dito. Pagod ako galing biyahe pero tiniis ko para sorpresahin ang asawa ko, pero, di ko sukat akalain na ako pa talaga, ang masusorpresa sa ginawa niya. Nila ng hayop na Drew na yun. Oo, malaki ang galit ko pero hindi ko to gusto. Hindi ko talaga to gusto, Mom. Ang anak ko at asawa ko, nasa bingit ng kamatayan. I don't believe you, malamig niyang giit. Baka nga, you're taking the advantage of the situation para makawala ka na kay Tina. Nanlaki ang mga mata ko. No, Mom, that's not true. Well, I don't care. Buhay ng anak ko ang nasa delikadong sitwasyon ngayon. Pag may nangyari lang talaga sa kanya, I won't forgive you, Dan, malamig pang banta nito. Bigla niya akong nilagpasan at itinulak ng patagilid. Hindi pa man ako nakakabawi ay bumagsak naman ang tingin ko sa maitim na mata ni Dad. His eyes were darkened as he looked at me. Dad, please, believe me, hindi ko ginustong mangyari ito at alam mo iyon. Giit ko. He only stared me, emotionless. But I've noticed he clenched his hand into a fist. Alam kong nangigigil siya, pero sinusubukan lang niyang maging kalmado. Tumigas ang kanyang panga. You disappoint me, Montenegro. Nalaglag ang aking panga habang nilagpasan niya ako. Napatingala ako at pumikit ng mariin. Batid ko naman na kaya nila ako ganoong pinakikitunguhan ngayon dahil sa galit nila sa akin. Pero, sana naman ay pakinggan naman nila ang side ko. Nilagay ko ang palad ko sa nakapikit ko pa ring mga mata at napahilamo sa sobrang frustration. Sa kabila ng lahat, mas nangingibabaw ang matinding takot ko para sa asawa ko. Kahit anong gawing tapang ko ay mas nananaig ang laking kaba ko sa mga nangyayari. Nanghihina akong umupo muli sa bench. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong kinakausap ni Mom, ang mga nurses doon na siyang magbabantay kay Tina. We were not allowed to enter the ER, gusto ko na talaga pumasok. I want to be beside Tina. Kahit na alam kong paalisin niya ako ay gusto ko pa rin na naroon sa tabi niya. He needs my support as his husband. I think, he needs me there. Napaangat lang ako ng tingin ng may tumawag ng pangalan ko mula sa gilid ko. Sa pagbilang ko sa pinanggalingan ng pamilyar na boses. Si Dad yung nakita ko na humahanggos palapit sa lugar ko. Kasama niya si Dane at Olga na nasa gilid nito. Magkasabay ko silang tinawagan ng pamilya ni Tina. Napatayo ako at hinintay ang paglapit niya sa akin. What happened? Paanong naaksidente si Tina? At buntis siya. Explain everything, Dan. Kahit napagod na akong ikwento ang naganap ay ikinwento ko pa rin. Panay ang pagsinghap ni Dad at pag-iling. Nakatingin lang sa akin si Dane. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Dad, natatakot ako, sobra. Ayokong may mangyari kay Tina, sa anak namin. Dad, hindi ko kakayanin. Mababaliw na ako, nahihirapan kong sabi. Dad only sighed deeply. He looked at me emphatically, tapping shoulder. Don't spoil what will happen, Dan. Everything's will be alright. Magpakatatag ka, inaasahan ka ng asawa at anak mo, pangaral niya.
Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko, dahil kasama ko ang aking pamilya. Ngunit ang takot ko ay hindi mawala-wala. Nasa kabilang gilid ang mga magulang ni Thina. Nakaupo si Mom habang si Dad ay lumalakad pa ron at par ito. Kanina ay kalmadong nag-usap ang dalawang lalaki. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila. Pero, batid kong pinapakalma lang ni Dad ang papa ni Thina. Nilapitan niya rin si Mom, pero, isang pilit na ngiti ang binigay nito. Kapag napapasulyap si Mom sa akin ay matatalim ang tingin niya. Matagal nang ayaw sa akin ni Mom, at mas lalo ngayon itong nadagdagan dahil sa nangyari kay Thina. Panay ang tingin ko sa pinto ng ER, dinadalangan na maganda ang resulta. Naligtas pareho ang aking mag-ina. Damn, ba't ang tagal naman? Napatuwid ako nang tayo noong makita ko na lumabas ang doktor mula sa ER. Nagbukas sara pa ang pinto sa kanyang likod. Mabilis akong lumapit sa kanya. Are you the husband of Mrs. Montenegro? Tanong nito, tinatanggal ang mask sa mukha niya. Yes, Doc. Ano na pong nangyari sa asawa ko? Is she okay? How about our baby? Can we go inside now? Sunod-sunod kong tanong. Pansin ko ang matamlay na mukha ng doktor. Kinutuban akong bigla. Thina wasn't able to save her life. What? Tell me. Bigla kong hinawakan ang kamay niya. God damn it. Answer me. Sigaw ko. Dan. Bigla akong natauhan sa pagtawag ni Dad. Hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa doktor at tinanggal iyon. Calm down, will you? Let the doctor speak up first, kalmado niyang sabi. Huminga ito ng malalim at tumingin sa aming lahat. Mrs. Montenegro is alright. She'll now be transferring to recovery room. Hinayaan namin siyang matulog at magpahinga hanggang sa gumaling siya. Nagkaroon lang siya ng mga minor injuries dahil sa aksidente. Thank God that the collision between her and the car, hindi nagbibigay ng malaking epekto sa kanyang katawan. Para kaming nabunutin ng tinag sa pahayag ng doktor, Thina is alright now. I want to see her. How about the baby, Doc? Kumusta na siya? Bumangon ulit ang lahat ng kabang nawala sa akin kanina noong narinig kong nagtanong si Mom. I forgot our baby. Hindi nakasagot agad ang doktor. Sumeryoso lalo ang mukha nito. Tila ba ingat na ingat ito sa pagsasalita dahil sa bigat ng sasabihin. The baby didn't save. He or she is gone. Para bang bamigat ang balikat ko at nabingi sa sinabi ng doktor. No, it's not true, it's not true. Doktor siya, hindi doktor ka, di ba? You can save other people's life. It means, you saved our baby, nangangatog ang boses ko. Umiling ito at binigyan ako ng isang malungkot tingin, hindi ko kailangan yan. Kailangan ko ang anak ko. Sir, I did my best. Hindi matindi ang kapit ng bata. Your wife is in miscarriage. Kinuwelyuhan ko siyang bigla. I don't need your explanations. I need my child now. Gumawa kayo ng paraan. Babayaran ko kayo kahit magkano, iligtas nyo lang ang anak ko. Doktor ka, di ba? Then save my child. Sumigaw na ako sa sobrang sakit. Hinigpitan ko palalo ang pagkakahawak sa kwelyo ng doktor ngunit, hindi man ito ininda ang ginawa ko. He only gave me a sad look. I said, I don't need that. I'm sorry, sir. 3 salita lang yun pero binagsak noon lalo ang nanlalato kong katawan. Damn it. My child is gone. He or she is gone na, hindi ko man lang nalaman kung anong kasarian niya at hitsura niya. Lumapit ulit si Dad pero pati si Dane ay kasama na rin sa pag-awat sa akin. Natigilan lang kami nang sumigaw ang ama ni Thina. Celestina. Alam kong nahimite si Mom pero hindi ko nagawang daluhan ito. My mind has been preoccupied because of what happened. Para akong tinakasan ng pandinig. Namamanhid ako sa sakit na lumulukob sa sistema ko. Why God is so bad to us? Why is He so unfair? May ginawa ba akong kasamaan sa nakaraang buhay para sapitin ko to? Why it has to be my child? Hindi ko man lang ito nahawakan. Hindi ko man lang nabigyan ng pangalan. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na maging ama sa anak ko. Hindi ko man lang nakita ang reaksyon ni Thina at pinag-Kate ng Diyos na maging isa siyang ina, pinaghirapan namin siyang gawin, tapos, kinuha siya agad sa amin. This life is so unfair. Gusto kong makapanapak ng kahit ano.
ng kahit sino para mailabas lang ang hapdi sa dibdib ko. Pero bigla akong nawalan ng enerhiya. Mangyayari kaya ito kung nakinig ako sa paliwanag ni Thina? Mangyayari kaya ito kung hindi ako nagmatigas? Naiiyak na ako sa pait at paninibugho. I'm sorry, Thina. I'm sorry, my child. You must be the one to blame, Dan. Napatingin ako sa galit na si Mom. Her face are full of tears. Baka sa kanyang mukha na hindi niya natanggap ang nangyari. Beside him is Dad, alam kong galit din siya sakin.